Hinailan ng aircraft carrier ang napakalaking labi. Nagwagi ang sangkatauhan, ngunit 3 lungsod ang nawasak. Milyon-milyong tao ang namatay, pagkalipas lamang ng 6 na buwan. Ang pangalawang halimaw ay muling sumalakay. Walang nakakaalam kung saan sila nagmula. Bigla na lang silang lumitaw mula sa kailaliman ng dagat. Saan man pumunta ang kanilang katawang kasing laki ng bundok. Lahat ay nawawasak. Ginamit ng militar ang lahat ng kanilang lakas. Umabot ng 7 araw bago napatay ang halimaw. Ngunit bago pa sila makahinga, sunod-sunod na dumating ang pangatlo at pang-apat. Sa wakas ay nagising ang sangkatauhan. Hindi titigil ang pag-atake ng mga halimaw. Sa sandaling ito, nagkaisa ang mundo tulad ng hindi pa nangyayari. Pinagsama-sama nila ang mga resources ng mundo upang bumuo ng pinakamalakas na sandata, ang Jaeger. Nagsimula ang pagtugon ng sangkatauhan. Sa pagdating ng mga higanteng bakal na ito, natalo ang mga halimaw sa buong mundo. Nagtagumpay ang sangkatauhan, ngunit habang dumarami ang mga halimaw, sunod-sunod na bumabagsak ang mga malalakas na Jaeger. At ang mga napakahusay na piloto ay nauubos. Maaaring gumawa ng maraming Jaeger, ngunit hindi ang mga piloto. Dahil kailangan ng bawat piloto ng matinding kakayahang magtiis. Kaya't napagpasyahan ng gobyerno na itigil ang Jaeger program. At lumipat sa ibang malaking proyekto. Pagtatayo ng coastal wall, baka ito ang mas may pag-asang solusyon. Ngunit mapanganib din ang pagtatayo ng pader. Araw-araw may namamatay, ngunit para sa huling depensa ng ating tahanan. Kahit gaano karaming sakripisyo ay sulit. Hanggang sa araw na ito, muling dumating ang nakakawalang pag-asang balita. Sinalakay ng Category 4 na halimaw ang Sydney. Ang pader na itinayo gamit ang buhay ng tao. Hindi man lang tumagal ng 1 oras. Ibig sabihin, ang lahat ng pagsisikap ng tao ay naging katatawanan. Mabuti na lang at muling lumitaw ang Jaeger upang patayin ang halimaw. Kasabay nito, isang eroplano ang lumapag sa construction site. Ang dumating ay ang pinuno ng Jaeger program, General Stacker. Ang kanyang layunin ay anyayahan ang bida na bumalik sa labanan. Ang bida ay dating mahusay na Jaeger pilot, ngunit sa labang kontra sa halimaw 5 taon na ang nakalipas. Nakita niyang kinain ng halimaw ang kanyang kapatid. At wala siyang magawa. Mula noon ay nawalan ng sigla ang bida. Hindi niya matanggap ang pagkamatay ng kapatid. Ngunit ngayon nasa bingit na naman ng kamatayan ang sangkatauhan. Ano pa ang halaga ng personal na sakripisyo? Di nagtagal ay nakarating sila sa huling Jaeger base sa Hong Kong. Dito ang natitirang 4 na Jaeger. Ang huling pag-asa ng sangkatauhan. Una ay ang Crimson Typhoon ng China, na pinapatakbo ng magkakapatid na triplets na Wei. Naprotektahan na ang Hong Kong ng 7 beses. Pangalawa ay ang Cherno Alpha ng Russia, na nakapagdepensa sa hangganan ng Siberia ng 6 na taon. Ang mga piloto ay sina Alexis at Sasha mula sa lupain ng mga mandirigma. Pangatlo ay ang Striker Eureka ng Australia, ang pinakamabilis na Jaeger sa mundo, na pinapatakbo ng mag-amang Hansen. At pang-apat ay ang pinakamalakas na Jaeger, ang Gypsy Danger, na halos masira 5 taon na ang nakalipas. Mabuti na lang at naiuwi ng bida mag-isa sa baybayin. Kaya naayos ito ng sangkatauhan. Ang muling nabuhay na Gypsy ay may double nuclear reactor. Mas bago at mas malakas kaysa dati. Ngayon ay may matapang na ideya ang general. Natuklasan ng mga siyentipiko na galing ang mga halimaw sa breach sa ilalim ng dagat. Kung masisira nila ang daanan gamit ang nuclear bomb, mapipigilan nila ang pagsalakay ng mga halimaw. Ngayon ay naayos na ang Gypsy. Ngunit ang pagpapatakbo ay nangangailangan ng 2 piloto. Pagkatapos ng maraming pagsubok, pinili ng bida si Mako Mori na magaling sa martial arts. Ngunit sa kanilang unang neural handshake, may nangyaring aksidente dahil si Mako ay may matinding trauma noong bata. Noong pagsalakay ng halimaw noon, nawalan siya ng mga magulang at muntik na ring mapatay ng halimaw. Mabuti na lang at nailigtas siya ni General Stacker. Ngunit hindi siya makawala sa masakit na alaala. Nawalan ng kontrol ang Jaeger. Malapit nang pumutok ang plasma cannon sa braso. Kapag pumutok ito, mawawasak ang buong base. Sa kritikal na sandali, mabuti na lang at naputol ng siyentipiko ang power connection. At naiwasan ang sakuna. Ngunit bago pa sila makahinga, na-detect ng base na bumukas muli ang breach. At 2 Category 4 na halimaw ang lumabas. Darating sa Hong Kong sa loob ng 1 oras. Walang oras. Agad na inutusan ng general ang 3 Jaeger na lumaban.
Gypsy ay maghintay. Nagsimula ang labanan ng mga Jaeger at alien na halimaw. Ang pulang Jaeger na ito ay ang Crimson Typhoon ng China. Unang humarap sa pinakamalakas na Category 4. Agad siyang sinugod ng halimaw. Ang buntot nito na parang talem. Itinulak ang Crimson ng ilang metro. Nang makitang delikado, ginamit ng Crimson ang kanyang finishing move. 3 braso ay naging matalim na blade. Tulad ni Neze sa dagat, sinugod ang halimaw sa magkabilang panig. Ngunit nahawakan ng kalaban ang braso. Kasabay ng buntot na hinawakan ng core. Naputol ang koneksyon ng Crimson Typhoon. Namatay ang mga piloto. Nang makita ang pagkamatay ng kasama, nagalit ang Cherno Alpha. Ngunit bago makalapit, binuka ng halimaw ang malaking bibig. Binuga ang acid sa ulo ng Cherno. Agad na natunaw ang baluti ng Jaeger. Sumigaw ang striker na tutulong. Ngunit biglang lumitaw ang pangalawang halimaw. Tumalon sa likod ng Cherno. At sinuntok ang ulo nito. Sa huling sandali ng pinagsamang atake, nayurakan ng Cherno Alpha. At namatay. Lumusab ang natitirang striker at sumuntok ng 2 beses. Ipinakita ang galit sa puso. Binuhat at inihagis ang halimaw. Handa nang magpaputok ng missiles. Ngunit hindi natakot ang halimaw. Nagpalabas ng EMP blast mula sa ulo. Nawalan ng lakas ang striker. Pati kuryente ng base ay naputol. Nang makitang tapos na, tumakbo ang unang halimaw patungo sa syudad. Ang isa ay nanatili para tapusin ang striker. Nang makitang wala nang magagawa, mahinahon na lumabas ang mag-ama. Sa harap ng halimaw, kinuha ang flare gun at pinuntirya. Ito ang huling paglaban nila. Ngunit lalo lang nagalit ang halimaw. Malapit na silang mamatay. Nang may biglang liwanag, dumating ang Gypsy Danger, ang tanging Jaeger na gumagamit ng nuclear power. Nasa kanilang dalawa na ang pag-asa ng sangkatauhan. Sa ganitong sitwasyon, umatake ang halimaw ng umuungol. Mabilis na umiwas ang Gypsy at pumunta sa likod. Sa hindi inaasahan, binunot ang palikpik sa likod. Nagalit ang halimaw. Sinunggaban ang bewang ng Gypsy. Umikot ng 360 degrees. At inihagis ang Gypsy sa pier. Pagkatapos masira ang maraming container. Sa wakas ay nakontrol ng Gypsy ang pagbagsak. Sumunod agad ang halimaw. Isang sigaw. Nakakatakot ang presensya. Ngunit hindi natakot ang Gypsy. Tumalon sa ere. At buong lakas na sinuntok. Nahilo ang halimaw. Sinundan ng Gypsy ang tagumpay. Sunod-sunod na suntok sa ulo ng halimaw. Agad na ginamit ang rocket elbow. Napakalakas ng suntok na ito. Ngunit hindi inaakalang ang Category 4 na ay napakalakas. Tumayo matapos ang nakamamatay na suntok. Kinuha ang parola at ibinato. Hindi inaasahan ng Gypsy. Hindi nagpatinag ang Gypsy. Mabilis na kinuha ang container. Muntik nang matanggal ang ngipin ng halimaw. Matapos ang matinding laban, ginamit ng Gypsy ang plasma cannon. Hanggang maubos ang bala, sa wakas ay napatay ang halimaw. Ngunit hindi pa tapos ang laban. Ang isang halimaw ay nagwawasak pa sa syudad. Ginamit ng Gypsy ang barko bilang sandata. Hinampas ang halimaw na paparating. Nahilo ang halimaw, lubhang nasugatan. Nagalit at nagbuga ng asid ang halimaw. Ngunit nakaiwas ang Gypsy. Sa pagkakataong ito, hinayla ng Gypsy ang dila ng halimaw. Nagalit ang halimaw. Hinawakan ang katawan ng Gypsy na parang baliw. Sumigaw ng malakas. Lumabas ang mga pakpak. Hinawakan ng Gypsy at lumipad. Umabot sa 10 kilometro ang taas. Umabot sa stratosphere. Nauubos na ang oxygen. Walang bala ang plasma cannon. Mamamatay sila kung magpapatuloy. Biglang naalala ni Mako. May lihim silang sandata. Chain sword. Nang lumabas ang espada, sa 10 kilometrong taas, nahati ang halimaw. Mabilis na bumagsak ang Gypsy. Sa taas na ito, kahit malakas na Jaeger ay mawawasak. Sa 20,000 talampakang taas, nagdesisyon silang sumubok. Pinakawalan ang lahat ng fuel sa dibdib. Ginamit ang thrust para mabawasan ang bilis. May malakas na tunog ng pagbagsak. Kumalat ang shockwave sa paligid. Sa makapal na usok, himalang tumayo ang Gypsy. Nagtagumpay sila. Sumikat ang dalawa. Naging bayani sa mata ng tao. Walang nakapatay ng Category 4 dati. Lalo na ang 2 halimaw. Ngunit walang oras magdiwang. May bagong halimaw na darating.
Kailangan nilang sirain ang breach sa ilalim ng dagat, para mapigilan ang mga halimaw. Ang Gypsy at Striker na lang ang pag-asa ng sangkatauhan. At ngayon, ito ay magiging labanang walang balik. Ihinulog ang huling 2 Jaeger sa Pacific. Magsisimula ang huling laban. Papunta sila sa kailaliman ng dagat. Kung may takot ka sa kailaliman, manginginig ang iyong tuhod. Ngunit hindi ang Jaeger, dahil ang layunin nila ay sirain ang breach para mapigilan ang alien na halimaw. Pagdating sa pasukan, isang napakalaking halimaw ang lumabas mula sa breach. Ito ay Category 5 na hindi pa nakikita. Hinugot ng Striker ang espada. Handa sa labanan. Tutulungan siya ng Gypsy, ngunit lumitaw ang isa pang halimaw. At inatake ang Gypsy. Nag-iisa na lang ang Striker laban sa malakas na Category 5. Sa unang sagupaan pa lang, malubha ang pinsala sa Striker. Pinigilan ng Gypsy ang maliit na halimaw. Hinugot ang espada para patayin ito, ngunit inatake ng isa pang halimaw. Sa isang kagat, nawasak ang kanang braso. Pilit na lumalaban ang Gypsy. Sinaksak ang ulo ng halimaw sa ilalim. Hinayla ito sa thermal vent. Nagpupumiglas sa sakit ang halimaw. Nakawala muli, hirap na ang sirang Gypsy. At sa sandaling iyon, isa pang halimaw ang sumugod. Sa ganitong sitwasyon, hinawakan ng Gypsy ang espada. Hinati ang halimaw mula ulo hanggang tiyan. Unang pagpatay. Habang nasa gitna ng labanan ng Striker, sinaksak ang tagiliran ng halimaw. Kahit Category 5 ay nasaktan, sumigaw ito ng malakas. Tinawag ang ibang halimaw. Sa ganitong sitwasyon, pupunta sana ang sirang Gypsy para tumulong. Ngunit pinigilan ng general. Alam niyang kailangan sirain ang breach. Kung hindi mapatay ang mga halimaw, tiyak na matatalo ang tao. Para magkaroon ng pagkakataon ang Gypsy, nagdesisyon ang general. Gagamitin ang nuclear bomb. Nang lumusab ang 2 halimaw, sumabog ang nuclear bomb sa ilalim ng dagat. Kumalat ang malakas na shockwave. Yumuko ang Gypsy para makaiwas. Nawalan ng tubig ang ilalim ng dagat. Para bang nasa lupa, ngunit bumalik ang tubig. Muntik nang masira ang Gypsy, ngunit nakayanin. Huling pag-asa na ng tao ang Gypsy. Hinayla ang bangkay ng halimaw. Pilit na naglakad patungo sa breach. Dahil ang DNA ng halimaw lamang ang makakapasok sa kanilang mundo. Ngunit muling lumitaw ang halimaw. Tunay na Category 5, hindi napatay ng nuclear bomb. Hindi na makalaban ng Gypsy. Sa kritikal na sandali, nagdesisyon ang bida. Binuksan ang rocket boosters. Binangga ang halimaw. Sabay na nahulog sa breach. Nagpupumiglas ang halimaw. Halos masira na ang Gypsy. Binuksan ang nuclear vent sa dibdib. Sa matinding init, natunog ang Category 5, at namatay. Malapit na sila sa pasukan. May kumikislap na liwanag. Nakapasok sa breach. Unang pagkakataon ng tao sa mundo ng halimaw. Madilim ang mundong ito. Ang araw ay parang mata ng halimaw. Puno ng mga kakaibang nilalang. Mga matay na katutok. Hindi alam kung ano ang Jaeger. Kasabay nito, binuksan ng bida ang reactor. Tumakas gamit ang escape pod. Nang matapos ang countdown, sumabog ang Gypsy Danger. Nawasak ang mundo ng halimaw. Naputol ang tulay sa 2 mundo. Ang 2 nakabalik, nakita ng rescue team. Muli ay nagtagumpay ang tao. May bagong buhay, ngunit bago pa makahinga, sa Tokyo, Japan, may lumitaw na Category 4. Kasing laki ng bundok, mga gusaling 100 metro ang nawasak sa daan. Nagtatakbuhan ang mga tao sa takot, ngunit biglang, may tunog mula sa lupa. Isa pang halimaw ang lumitaw. Maraming namatay na hindi nakaalis. Ngunit simula pa lang ito. Lumitaw ang pangatlong halimaw. Sa kritikal na sandaling ito, 4 na Jaeger ang bumagsak mula sa langit. Sila ang mga tagapagtanggol ng sangkatauhan. Saan nanggaling ang 3 halimaw? 10 taon na ang nakalipas. Dumating ang mga halimaw sa Earth sa breach. Sila ay precursor na lahi mula sa ibang mundo. Para mapuksa sila, gumawa ang tao ng Jaeger. Sa pamumuno ni General Stacker, nagtagumpay ang sangkatauhan. Ngunit namatay ang general. 10 taon ang lumipas. Bumangon ang tao mula sa pagkawasak. Saksi ang bangkay ng halimaw sa kasaysayan. Nalimutan nila ang takot noon. Nagdiriwang at nagsasaya. Kasama si Jake, anak ni General Stacker. Lumaki sa anino ng ama. Hindi naging bayani tulad ng ama. Naging kriminal. Nasa ilegal na lugar.
Nagnanakaw ng mga parte ng Jaeger. Nakilala niya si Amara, isang batang henyo. Mag-isa niyang bumuo ng maliit na Jaeger. Bawal ang hindi rehistradong Jaeger. Nang ma-activate ni Amara ang Jaeger at nasiyahan, hinabol sila ng militar. Pinaandar ni Amara ang Jaeger. Sa susunod na sandali, tumakas sa warehouse, ngunit sa isang likuan, hinarang ng 100 metrong Jaeger. Ito ang tanyag na Mark 6 na Jaeger. Ajax, parang laruan ang scrapper sa harap nito. Napilitan si Amara na sumuko, ngunit sa susunod na sandali, nagpakawala ng smoke bomb. Nagulat din ang Ajax. Tumakas ang scrapper, ngunit sa harap ng napakalaking Ajax, ginamit nito ang lightning attack. Bumagsak agad ang scrapper. Napunta sila sa kulungan, ngunit may mabuting ate si Jake. Si Mako Mori bayani ng digmaan noon. Bilang Secretary General ng PPDC, ayaw niyang manatiling masama ang kapatid. Pinadala siya sa Moyulan base sa China para mag-training bilang Jaeger pilot. Si Amara dahil sa talento sa engineering, naging cadet din. Nasiyahan si Amara sa mga kilalang Jaeger. Una ay ang Titan Redeemer na may Meteor Hammer, Guardian Bravo na kailangan ng 3 pilot, at ang pinakamabilis na Saber Athena. At ang huli, ang upgraded version ng Gypsy Danger, Gypsy Avenger. Ang mga Jaeger pilot ay mga elite mula sa buong mundo. Si Jake ang dating pinakamahusay na pilot sa base. Nabuhayan ang mga kadet sa pagdating niya. Kinabukasan, ang misteryosong tao ng Xiao Industries, si Li Wenxiao ay dumating sa base. Sa kanyang malakas na presensya, hindi siya nakipagkamay sa mga nakasuits. Si Dr. Nut ay naging assistant niya. Dala nila ang bagong drone Jaeger. Kontrolado ng computer ang Jaeger na ito. Hindi na kailangan ng mahabang training. Mas mura kaya interesado ang gobyerno. Plano nilang mass-produce ang drone Jaeger. Summit sa Sydney ang gagawin. Sa utos ni Mako Mori, si Jake at Nate ay nagmaneho ng gypsy. Para sa seguridad, bago magsimula may nangyaring hindi inaasahan. Isang Jaeger ang Obsidian ay lumabas sa port. Mukhang may masamang balak. Sa babala ng gypsy, agad na nagpaputok ng missile. Madaling umiwas ang gypsy, ngunit tinamaan ang gusali, malapit nang bumagsak ang helipad. Sinalo ito ng gypsy, nailigtas si Li Wenxiao. Bumaril ang defense turret, ngunit sa ganitong Jaeger, walang epekto. 2 rocket, winasak ang turret, napansin ni Mako sa chopper. Pareho ang power rating ng Obsidian at gypsy. Bago pa siya makapagsalita, nagpalabas ng EMP. Naputol ang komunikasyon sa gypsy. Mabilis na sumuntok ang gypsy, ngunit nasalo ng kalaban. Sinundan ng left hook, tumilapon ang gypsy. May sumabog na apoy sa dibdib. Napalayo ang gypsy. Nagalit na ang gypsy. Lumabas ang plasma sword, ngunit may plasma chainsaw. Mas advanced na armas ang Obsidian. Nagsimula ang sword fight. Hindi nag-ingat ang gypsy. Nasugatan sa tiyan. Nahihirapan sa kalaban. Nang maipit ang sandata ng kalaban, sumuntok ng mabilis ang gypsy. Isang suntok, tumilapon ang kalaban ng daan-daang metro. Pagkatapos tumayo, nagpaputok ng missiles ang Obsidian. Tinamaan ang chopper ni Mako. Nagsimulang bumagsak. Sa pagmamadali, ginamit ng gypsy ang gravity sling. Pinagsamang mga bagay sa paligid. Ibinato sa Obsidian. Tumakbo ang gypsy para iligtas si Mako. Tumalon sa huling sandali. Tix 3. Ngunit huli na, nakita ni Jake na namatay si Mako sa pagbagsak. Nagpadala ang base ng 3 Jaeger na tulong. Umalis ang Obsidian. Tumakas sa ilalim ng dagat. Sa biglaang pangyayari, nag-utos ang PPDC. Ay deploy ang drone Jaeger sa buong mundo. Sa loob ng 48 oras. Sa kabilang dako, nagpadala si Mako ng encrypted message bago namatay. Ayon kay Dr. Herman, tungkol ito sa Siberian Archipelago. Dating abandoned Jaeger base doon. Pumunta agad ang gypsy para siyasatin. Nang mga oras na iyon, dumating. Biglang missile attack. Hindi naghanda ang gypsy. Ang Obsidian Jaeger. Nagalit si Jake. Ito ang pumatay sa kanyang ate. Hinawakan ang binti ng Obsidian. Ibinato ito sa lupa. Nadulas sa yelo ang 2 Jaeger. Lumabas ang mga blade. Gustong patayin ang isa't isa. Naglaban sila sa ibabaw ng yelo. Nagpalabas ng apoy ang Obsidian. Ginamit ng gypsy ang plasma sword para dumpensa.
Dahil sa dating pagkatalo, naintindihan na ng Gypsy ang estilo ng Obsidian. Tinaga ang tiyan, sinundan ng left hook, nahilo ang Obsidian. Tinusok ni Jake ang dibdib. Binunot ang power core, nawalan ng lakas ang Obsidian. Sumigaw ang Gypsy na lumabas ang pilot. Walang sumagot. Nang buksan ang cockpit, nagulat ang dalawa. May gumagalaw na utak sa loob. Sabi ni Dr. Herman, Kaiju Brain na modified gamit ang labi ng halimaw. Nagsara ang breach 10 taon na ang nakalipas. Ibig sabihin, may nagnakaw ng labi ng halimaw. At ginawang armas. Kaya may artificial Kaiju Brain. Tama si Dr. Herman. Sa bahay ni Nut, may buhay na Kaiju Brain. Sa digmaan 10 taon na ang nakalipas. Unang drift ni Nut sa Precursor Brain. Nagbago ang labanan. Ngunit na-infect ang utak niya. Adik na si Nut sa drift. Kontrolado na ng Precursor. Tapos na ang deployment ng Shao drones. Sa sandaling iyon, naging kakaiba ang mga drones sa ere. Sumabog ang power core. Ilang minuto lang. Tumubo ang mga tinik. Naging halimaw na may metal na baluti. Hindi na kontrolado ng operator. Nagdesisyon ang general. Pinaandar ang lahat ng Jaeger. Lumipad pababa ang mga halimaw. Sinalakay ang Moyulan Base. Unang lumaban ang Valor Omega. Winasak ang isang kaaway gamit ang kanyan. Ngunit tinamaan ng iba sa vital point. 2 kaaway ang umatake. Binunot ang ulo ng Omega. Namatay ang pilot. Sa Moyulan Base. Nasa kagipitan. Sa mga atake. Kahit ang malakas na Titan Redeemer ay natalo. Tinamaan ang binti at bumagsak. Sa malakas na atake. Hindi umurong ang general at namatay. Hindi nila alam. Ang nagplano ng lahat ay si Dr. Nut na kontrolado ng Precursor. Nang i-activate ang program, nagtipon ng mga drone sa dagat. Pinuntirya ng plasma cannon ang ilalim. Nang mabuksan ang breach, isa-isang lumabas ang halimaw. Sa breach, sa kritikal na sandali, pinutol ni Li Wenxiao ang kontrol sa mga drone. Sumabog ang mga drone sa buong mundo. Ang mga halimaw na papalabas pa lang. Nang magsara ang breach, nahati sa gitna, ngunit hindi pa tapos ang panganib. May bagong banta, nakita ni Dr. Herman. 3 halimaw ang nakapasok na sa mundo. Ang Category 4 na Shrike at Hakuha. At ang Category 5 na Raiden. Ang target nila ay ang Mount Fuji sa Japan. Sabi ni Dr. Herman, maraming rare elements ang Mount Fuji. Kapag nagkaroon ng reaksyon sa Kaiju Blood, sisubog ang bulkan. Magsisimula ang Ring of Fire. Bilyong toneladang toxic gas at ash. Sa atmosphere, mamamatay ang lahat ng nabubuhay sa mundo. Napakadelikado na. Kailangan nilang pigilan ang sakuna. Matapos ang laban kagabi, 4 na sirang Jaeger na lang ang natira. Nagsimula silang mag-ayos at mag-upgrade. Sa krisis na ito, si Jake na dating burara, naging katulad ng kanyang ama. Pinamunuan ang mga kadet para iligtas ang mundo. Para makarating agad sa mga halimaw. Ginamit nila ang experimental rocket boosters. At ganoon, 4 na Jaeger ang huling pag-asa ng tao ay lumipad. Pinakatakot na araw sa Japan. 3 halimaw sa kalye ng Tokyo. Walang paabi. Sa mayroon ng buong lungsod. Mga gusaling 100 metro ang nawasak. Nang mawalan ng pag-asa ang tao. 4 na Jaeger ang bumagsak mula sa langit. Ang Gypsy Avenger. Ang Bracer Phoenix. Ang mabilis na Saber Athena. At ang matibay na Guardian Bravo. Nagsimula ang labanan para sa sangkatauhan. Unang umatake ang Saber Athena. Mabilis na hinugot ang 2 plasma sword. Tinaga ang tiyan ng Hakuha. Sinundan ng roundhouse kick. Tumilapon ang Hakuha ng 100 metro. Sumunod ang Gypsy. Malakas na sinuntok ang ulo ng Raiden. Tulad ng Godzilla na hari ng mga halimaw. Sinipsip ang lakas ng atake. Pagkatapos mag-charge, sinampal at tumilapon ang Gypsy. Dumating ang Guardian Bravo. Nagpaputok ng matatag na baril sa mukha ng Raiden, ngunit tinamaan ng suntok at tumilapon. Pagkatapos masira ang mga gusali, nabangga pa ang Bracer Phoenix. Sa ganitong sitwasyon, ginamit ng Gypsy ang Gravity Sling. Binato ang mga gusali sa Raiden, ngunit napakalakas ng depensa nito. 10 gusali ngunit walang gasgas. Mabuti na lang nananalo na ang Athena. Sunod-sunod na sipa sa Hakuha. Sinundan ng Bracer Phoenix. Tumalon at hinampas ng Electric Whip. Nahihirapan na ang Hakuha. Tumakas sa mga gusali. Naging mayabang ang Bracer. Nagpakita ng gitnang daliri sa halimaw.
Hindi alam kung naintindihan. Kasabay nito, dumating sa Tokyo si Nut na kontrolado ng Precursor. Nang hindi matapos ang laban, binuksan ang Shaw Factory sa Tokyo. Maraming drone ang lumabas. Sinira ang lahat sa daan. Hindi inatake ang mga Jaeger. Pumunta sa 3 halimaw. Nagulat ang lahat. Hinati-hati ang mga halimaw. At muling pinagsama. Sa maikling panahon, naging iisang halimaw. 99.99 toneladang Mega Kaiju. Maliit ang 100 metrong Jaeger sa harap nito. Isang sigaw lang. Lumipad ang mga kotse tulad ng bato. Hindi natakot ang mga Jaeger. Sa utos ni Jake, ginamit ang maximum power. Nagsimula ang counter-attack, ngunit mas malakas ang halimaw. Isang malakas na suntok, lumipad ang mga Jaeger. Hindi nakinig sa babala ni Jake ang bracer. Ginamit ang whip sa vital point, ngunit nahawakan ng halimaw. Ingat naman sa bahay puta. Mga kabataan puta. Namatay ang Bracer Phoenix. Nagalit ang mga kasama. Unang umatake ang Gypsy. Tinaga ang vital point, ngunit tumilapon sa suntok ng ulo. Sumunod ang Saber Athena. Tinaga ang ulo ng halimaw. Nang susundan pa, nasira ang kalahating katawan sa buntot ng halimaw. Namatay ang Saber Athena. Pati ang 2 pilot ay namatay. Hinagis ng Titan ang Meteor Hammer sa mukha ng Mega Kaiju. Nasaktan ito, ngunit kinagat agad. Ang matibay na Titan ay nawasak. Sa kritikal na sandali, nagpaandar si Amara ng escape pod. At nakaligtas, naiwan ang sirang Gypsy sa 4 na Jaeger. Walang makapipigil sa halimaw. Kapag nakarating sa bulkan, mamamatay ang sangkatauhan sa toxic gas. Sa kritikal na sandali, bumagsak mula sa langit ang Scrapper. Matagumpay na gumapang. At tumayo sa lupa, si Li Wenxiao pala ang kumokontrol. Matapos makakita ng rocket booster, lumapit sa Gypsy. Hinawakan ang booster sa kamay ng Gypsy. Aksidenteng nag-ignite ang booster. Malakas na thrust ang nagpalipad sa Gypsy. Kasama ang Scrapper sa 10 kilometrong taas. Hanggang maubos ang fuel. Habang bumabagsak ang Gypsy, ginamit ni Jake ang plasma cannon para sa direksyon. Iniuunat ang mga braso, patungo sa Mega Kaiju. Nakita ang bumabagsak na Gypsy. Naalala ng halimaw ang nakalimutang teknik. Ngunit huli na, mabuti na lang. Nakaalis sina Jake at Amara sa Scrapper. Sumigaw ang Mega Kaiju, at namatay. Muling nagtagumpay ang sangkatauhan. Sa dulo ng pelikula, nagyayabang pa rin si Nut. Babalik daw ang Precursor, ngunit sinabi ni Jake, sabihin sa kanila, hindi na kailangang pumunta dito. Kami ang pupunta sa kanila.